God bless you, beloved brother and well, our beloved elder. Let us pray. Opo dakila at mapagpala naming Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, muli sa maghapon na aming ibinigay na panahon upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, mahal na Panginoon, karating na malulhati ang mga anak at aming na isasagawa ang aming buhay espiritual, ang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa paglagis mo sa maunang yugto, ang aming mga pagpupuri, pakikinig ng patotoo, awitin yung mga awit na yung nilangisan, at ang pagbibigay ng may katapatan. At muli, mahal na Panginoon Jesus, andito na kami sa pag-aaral ng mga salita, ngunit kami munang lahat ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran, at kaalamang espiritual na maintindihan namin ang mga salita na aming pag-aaralan. At sa pangkalahatang panalangin na aming dearly beloved pastor, buksan mo po ang aming pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Langisan mo po ito, samahan mo ng iyong kapangyarihan. Habang aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok, we bind the power of darkness cast out from us and anoint thy word, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Para tayong sa palengke, maminamahal, sabay-sabay. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. At medyo nakakatuwa dahil hindi naman tayo maminamahal. Hallelujah, mga robot na kapag ano yung pinapagawa, talagang pag pinindot yung buton ay isasagawa natin. At kailangan talaga natin maminamahal na maibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati at pagpapasalamat sa ating nag-iisang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Dahil narito nga tayo maminamahal upang ibigay ang ating mga sarili, upang sumamba sa ating napakabait na Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen. Amen. At we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories, treasure the blessed teachings ng ating dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. At ganun din, magandang hapon sa kanilang minamahal, butihing mga anak, mga apo at mga manugang, at kanilang mga children ng ating dearly beloved parents in the Lord, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, at sa kapatiran po natin kasama ngayon, at sa ating webcast viewers sa YouTube at Facebook. Magandang hapon po dito sa ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. At kung anumang oras datnan kayo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na ito sa buong mundo, magandang araw, gabi o hapon sa ating minamahal iniibig na mga kapatiran at ating mga kapwa-tao, kapwa mananampalataya. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At narito na tayo maminamahal sa pag-aral ng mga salita ng mahal na Panginoon. At pinagpala po kami maminamahal, aking beloved daughter. At kaisa kami nakasama sa ating pong preachers annual meeting at medyo malayo-layo dito sa atin dahil from north to south ay nandun kami sa Dasmariñas, Cavite. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakagandang venue, maminamahal, ating sariling pastoral house, fully air condition, at talagang nangangatog kami sa sobrang lamig at pinagpala, malamig sa loob, pero yung nasa loob, maminamahal, naglagablab, nakainitan. Palakpakan at purihin natin ang ating mahal na Panginoon dahil maminamahal, kasama namin ang man of God. Purihin ang ating Diyos na buhay, ang huling propeta, maminamahal sa buong mundo na talagang itinalaga. Hallelujah, the end time. At huling nitong katapusang mga araw, maminamahal na talagang propeta, maminamahal na sabi nga ng aming napag-uusapan, siya maminamahal ang regalo ng ministeryong ito, regalo sa atin,
upang tayo po, minamahal, ay magkaroon ng tunay na kaligtasan at makamit natin ang pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Pinagpala kaming lubos, minamahal, dahil mapasimula pa lamang sa amin pa lamang pagpupuri ay talagang naramdaman namin ang napakatamis, maalab na presensya ng ating mahal na Panginoon. Talagang habang inaantay po namin, napakahabang pagpupuri na talagang pinagpalang lubos. Dahil sabi nga ng ating dearly beloved pastor, more praising, more blessing. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang tema po ng aming pong napag-usapan ay the glory of His presence, preparing the last days. Tayo po'y pinaghahanda na nitong huling mga panahon, maminamahal, dahil ang panahon ay mapanganib. At talagang totoong hindi biro at hindi basta-basta, maminamahal, na tayo po'y maiwan sa muling pagdagit ng mga banal. Kaya ito po ang pinaghahandaan, hindi lamang ng mga ordained preacher, ng preachers, ng the whole family of our dearly beloved parents in the Lord. Lalong-lalo na sa atin na mga mananampalataya kay Kristo, na siyang the body of Christ, na siyang kailangan, maminamahal, na huwag tayong magpapatumpik-tumpik sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lalo tayo mag-umigping na magpakainit dahil malapit na ang katapusan ng ating pananampalataya at tayo na po'y dagitin. Tayo na po ay makarinig ng pagtunog ng trumpeta. Tayo na po'y kukunin ng ating mahal na Panginoon, sa salubungin na po natin siya sa may alapaap, ang sabi ng banal na kasulatan. Ngunit hindi yan, maminamahal, ang ating tema. Atin lamang pong ating pag-aaralan, akin lamang pong ini-elaborate sa inyo dahil napakahalaga na mahatiran kayo, maminamahal, ng magandang balita nitong hapong ito, dahil kami na naman po ay palaot sa ating pong krusada sa araw ng Biyernes, Sabado at Linggo diyan sa dako ng Kulyon, Palawan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At say you there, ating mga beloved brethren, ating minamahal na mga naimbitahan na nakabasa na ng ating tarpaulin, nakatanggap na ng mga pulitos, yung pong ating leaflets, ay atin na pinasalamatan ng ating mahal na Panginoon. Sa hapong ito, maminamahal, we are talking about the word of reconciliation. Atin pong pag-usapan ngayong hapong ito, maminamahal, yung ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pagkakasundo sa atin bilang makasalanan at sa Diyos, maminamahal, na umibig sa atin. Hallelujah, nagpapahalaga sa ating kaligtasan, na dito po sa mundong ating ginagalawan, ang lahat ng mga mananampalataya ay kasama po. Hallelujah, ang lahat. Pag sinabing lahat, hindi po kami exempted na mga tumatayo sa pulpito. Ating pong mga choir members, ating mga pastoral workers, tayong lahat, kami na mahal, ay sama-sama, nagkakaisa, at hallelujah, isa lamang sa paningin ng ating mahal na Panginoon, pantay-pantay. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Pinakipagkasundo tayo ng ating mahal na Panginoon, na gaano man ang ating nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala, anuman ang ating nagagawa sa ating kapwa. Amen. Amen. Anuman ang mayroon ang mga mananampalataya, dahil minsan, maminamahal, puso ang diablo. He will always stir up the faith of all the believers. Talagang kanya po itong yayanigin, kanya itong talagang subukang wasakin, pero hindi siya magtatagumpay, dahil mayroon nga po tayong Diyos na nagkatawang tao upang tayo po'y ipagkakasundo sa ating Ama sa langit, para tayo po'y magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Tayo po'y pagkakasunduin. Amen. Kaya sa mga magkakapatid, maminamahal, talagang makikita na po nitong huling panahon ang pangungusap ng ating dearly beloved parents in the Lord through their children, maminamahal, na sa abot ng ating makakaya, lahat ng anumang gusot ng mga mananampalataya sa buong mundo, buong Pilipinas, sa lahat ng dako, maminamahal,
ay kinakailangan marireach na po natin. At tayo na ngayon, maminamahal, ay magkaisa na ihanda ang ating mga sarili. Dahil anytime now, rapture will take place. Nandito na po tayo sa huling panahon ng ating buhay. Kindly open your Bible in the book of 2 Corinthians chapter 5, verse 18 up to 21. Dito po sa ikalawang mga taga-Korinto, kabanatang 5, talatang 18 hanggang 21. Kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa ikalawang Korinto, kapitulo 5, versikulo 18 hanggang 21. Ganito pong sinasabi, "Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na ipinagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinapagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin na kayo'y pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Yaong hindi nakakikilala sa kasalanan ay Kaniyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa Kaniya'y katuwiran ng Diyos." Palakpakan at pagpalain ng mahal na Panginoon ang Kanyang mga salita nating binasa. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo maminamahal itong mga talatang ito. Ano po ang kalagayan ng tao? Ano po ang kalagayan ng mga mananampalataya? Ano po ang ating kalagayan sa ating kapwa? Ano po ang ating kalagayan towards our God? Di po ba tayo maminamahal ay dati-rating mga makasalanan? Dati-rating walang silbi? Dati-rating mga suwail? Dati-rating maminamahal talagang wala ng pakinabang sa mundong ito? Ngunit dumating ang habag ng Diyos. Amen? Kanya pong ibinigay ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya pagkatiwalaan ng kanilang buhay. Hallelujah! Yung ipinanganak doon sa pasabsaban, yung nagmamahal na Kristo, maminamahal na umako sa ating mga kasalanan. Kanya itong ginawa upang tayo po'y ipagkakasundo sa ating Ama sa langit. Kung ginagawa yan ng ating mahal na Panginoon, bakit ang magkakapatid hindi magkakasundo? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit kinakailangan maminamahal na talagang, hallelujah, mag-iiba-iba tayo ng mga pangangatuwiran, mga pag-uugali, samantalang isang Kristo ang napako para sa ating mga kasalanan. Amen. Ito daw po ay mga gawa at lalang ng dyablo dahil ayaw niya na mayroong maligtas, ayaw niya na mayroong mananatili sa buong katotohanan sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya Kanya itong wasakin. Tingnan niyo maminamahal. Napakakaunti na nga lang natin pagkatapos talagang tayo pa ang pinakikialaman. Bakit? Dahil ang sabi ng dyablo, yung buong mundo, yung nakikita natin sa buong palibot, Kanya yan eh. Amen? Talagang wala talaga siyang ibang pinupuntirya. Wala siyang ibang pinupoint out, maminamahal, kung hindi ang mga Kristiyano, maminamahal, lalong-lalo na yung mga tumitingin ng mga kamalian ng kanilang kapwa, mananampalataya, na hindi nila tinitingnan ang kanilang mga sarili para bagang naghahanap na lamang ng kamalian. Hindi po tayo naghahanap ng kamalian sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dito sa ministeryong ito, ang ating hinahanap ay ang kabutihan ng Diyos na kung paano po tayo, hallelujah, may mga daladalang problema galing sa ating mga tahanan, kung paano po tayo maminamahal, hallelujah, wala ng kapag-asa. Dumadalo tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo dahil alam natin kapag tayo nakipag-fellowship sa lahat ng mga mananampalataya, dagdagan ang ating pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Sa ating pagdalo, makakarinig tayo ng mga encouraging words sa pamamagitan ng mga patotoo. Amen. Nakakarinig tayo ng ibanghilyo ng kaligtasan na may kapangyarihan na kayang durugin anumang mga balakid na ginagawa ng kalaban na inuudyukan ang ating mga sarili. Kaya nga, maminamahal, ang mga Kristiyano hindi dapat magkaroon ng kaisipan ng
pagkipagkanya-kanya, paglalaban-laban o di pagpapaligsahan. Ang mga Kristiyano, maminamahal, ay walang ibang ginagawa kundi hanapin ang mga kabutihang ginawa ng mahal na Panginoon upang ang lahat na mga ginawa ng dyablo ay mga laglag na lamang sa ating mga sarili. Dahil kung ang ating kaisipan at ang ating puso, maminamahal, ay palaging nakatuon kay Kristo, palaging nakatuon sa ating mahal na Panginoon, walang pag-aalinlangan, hindi mananaig ang mga kalabit, ang mga lalang ng dyablo na walang ibang ginawa kundi udyukan tayo para maghanap ng kamalian. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, maminamahal, ang sabi rito, and all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and have given to us the ministry of reconciliation. Ginagamit, maminamahal, ang ating beloved parents in the Lord, sa kasalukuyan ang their beloved children. Amen? Amen? Na sabi nga nila, maminamahal, the world is too big na ating panghanapin yung mga nawawalang tupa. Hindi na po natin, hallelujah, hahanapin ang nandyan na sa ating sarili, kaya wag na po tayong, hallelujah, maghanapan pa ng mga mga bagay na nagiging istorbo sa atin pong mga paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang ating hanapin ay yung mga Kristiyano ngayon na nandiyan pa sa sanlibutan. Kaya po tayo nagkukrusada. Kaya po tayo may gawaing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Kaya mayroon tayong mga Bible studies. Kaya nga po tayo mayroon pong paghahayo, panghihikayat na minamahal sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapitbahay na may Kristo na nagmamahal sa kanila. Kung hindi tayo mahahanapan ng pagmamahal, maminamahal, dito mismo sa loob ng iglesia, paano maniniwala? Amen. Yung nasa labas. Amen. Pagpunta rito, lagi mong hinahanap. Para kang yung sinasabi nga ngayon ng talagang social media. At isa yan sa talagang influencer na dapat iwasan ng lahat ng mga mananampalataya. Yung laging naghahanap, yung naging marites at nagiging tulits. Ano ang latest, ano ang mapag-uusapan? Dito sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon, ang latest dito ay palagi kang mapupuspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Dahil yun ang kailangan to conquer this world. Amen. Atin pong magapi ang mundong ito. Atin pong madaig ang mga bulong ng dyablo. Tayo magtatagumpay, maminamahal, dahil ipinagkakasundo na tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang mga kasalanan mo at kasalanan ko, pinatawad na ng mahal na Panginoon. Hindi na yan paulit-ulit na kalkalin pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi na po yan dapat titingnan pa. Amen. Kinakailangan po yan, maminamahal, iwanan na ibauna sa limot. Amen. Amen. Harapin na po natin itong paglilingkod natin na ito, na maihanda natin ang ating mga sarili. Dahil anytime now, maminamahal. Sabi ng ating beloved Sister Annalisa Almeida Smith, beloved death, maminamahal. Hallelujah. Grabe na ngayon ang nakakatakot na bagay. Mayroon siyang nire-reveal, maminamahal, na talagang pangyayari din ngayon sa Amerika. At diyan sa dako, maminamahal, ng Israel, na kapag ito po ang ating pagbabasihan, ito na po talaga ang panggising sa lahat ng mga mananampalataya na natutulog pa sa kasalukuyan. Amen. Dahil ang Israel daw, maminamahal, for the first time, 3 months ago, if I'm not mistaken, 3 months ago, nagkaroon daw po sila ng drill na the whole participants is the whole Israelites people. Nagkaroon sila ng drill, maminamahal, against sa isang bansa na kanila nang gigirahin, wawasakin, at the same time ang Amerika, maminamahal, talaga nang hintatakutan na ngayon dahil yan sa hidwaan ngayon ng Russia at ng Ukraine. Dahil ang pag-uusapan po diyan, maminamahal, ay hindi na po armas na
Digato. Yung kakalabitin mo pa, hindi na po. Ang pinag-uusapan po diyan ay yun ang kinatatakutan, yung weapon of mass destruction. Yun na pong nuclear ang pinag-uusapan diyan. Na wala nang matitira kahit saan ka magtatago. Amen? Kahit mga uk-uk nga daw, yung uk-uk, yung tawag na yan, cockroach ay hindi nabubuhay kapag di ipis, kapag di dinaanan niya ng nuclear power. Dahil wala talaga, walang matitira. Kaya nga maminaman ang atin pong pagtutunan ngayon ng pansin ay kung paano natin malinis ang ating mga sarili upang maihanda ito. Anumang oras, tutunog ang trumpeta, magbabalik ang ating mahal na Panginoon, karapat dapat tayong sasalubong sa ating tagapagligtas para tayong lahat ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating napakabait na Diyos. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Wala nang panahon ngayon, maminamahal, magpatumpik-tumpik pa. Wala nang panahon ngayon ng panlalamig, panlulupay-pay. Kinakailangan kung anong ating bilang ng linggo, ganun din ang ating bilang ng Miyerkules, ganun din ang ating bilang sa overnight prayer. Amen? Sinong sasalba sa mundo na ating ginagalawan? Wala nang inaasahan dito. Alam natin, tayo ang asin, tayo ang ilaw. Amen? Tayo ang may dala ng kapangyarihan para mabuksan sila sa kanilang pangunawa. Kaya nga ang sabi natin binasang talata, tayo na lang nag-iisang pag-asa. Dahil si Kristo ay kasama natin. Gumagawa si Kristo sa ating mga buhay. Nakikita ang ating Kristo sa ating mga buhay. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ngayon, maminamahal, ang kinakailangang i-concentrate ng lahat ng mga nanlalamig ng lulupaypay. Kaya nga, ganun na lamang ang atin pong pananawagan. Mayroon tayong krusadang kinakaharap. Dapat lahat ng mga mananampalataya, lalong-lalo na yung mayroon pong mga posisyon, ginagampanan sa ating banal na iglesia, dapat nagkukumahog tayo dito sa pastoral para makiisa tayong magpuri, manalangin, mag-ayuno, ipanalangin natin na magtatagumpay itong krusadang ito. Itong ating anniversary revival crusade na ito, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sino asahan natin? Ang ating asahan ay ang ating mga sarili dahil proyekto ito na mga pinagpala ng mga mananampalataya na matagal nang ipinanalangin ng ating dearly beloved pastor, ating dearly beloved assistant pastor, ng kanilang mga beloved children ngayon, maminamahal na hindi sila nagpabaya. Ganun na lamang kanilang pag-iyak, maminamahal. Pagsamo sa ating mahal na Panginoon na lahat ng mga nawawala, lahat ng mga nanlalamig na lulupaypay, lahat ng mga tumatalikod, lahat maminamahal na talagang iniwan na nila ang kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lahat po tayo ay magkaroon tayong responsibilidad para sa kanila. Dalawin natin sila sa kanilang mga tahanan. Puntahan natin sila, maminamahal. Anong nagiging balakid, anong nagiging hadlang, maminamahal. Hindi tayo na mga Kristiyano ang magkalaban. Ang ating kalaban dito'y walang laman, walang buto. Si Satanas, haleluya, mismo na mag-uudyok sa ating mga kapatid na ito na nangawala, na nanlulupaypay, maminamahal, dahil sa mga salita. Kaya nga, makinig kayo, maminamahal, ng mainam. The word of reconciliation. Salita, maminamahal. Di ba ang salita? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pamamagitan ng salita, maaring sila'y nalulupaypay, umatras. Sa pamamagitan din ng salita, maipapanumbalik natin sila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isa po sa pinakamahalagang sangkap, maminamahal, na sa aming mga pag-uusap bilang mga elders ninyo, bilang mga preachers ninyo, bilang nangangalaga sa inyong mga kaluluwa, katuwang, hallelujah, extension ng ating dearly beloved parents in the Lord. Now, maminamahal na pinangasiwaan na ng kanilang mga beloved children, grandchildren at children-in-law. Alam niyo, maminamahal, hallelujah, ang ating pagkakaisa na ito, na layunin, hallelujah, ay atin na po, maminamahal, bantayan ang ating mga sarili na huwag na tayong panghimasukan ng gawa ng kaaway dahil hindi po tayo magkakalaban. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Yung sa kaliwa mo, sa kanan mo, sa harapan mo, sa likod mo, hindi mo kalaban yan. Kapatid mo yan sa mahal na Panginoon. Amen. Minsan nasasaktan lamang tayo dito sa mga mangangaral. Dahil minsan ang mangangaral, maminamar sa sobrang tigas ng ating mga ulo. Sobra ng talagang tigang ng ating mga puso. Ating mga isipan, hindi na tayo maminamahal, maririch. Minsan nasasaktan tayo sa kanilang mga salitang ginagamit. Pero maminamahal, yung mga salitang yun ang titingnan natin na ang pinatuturingan doon, maminamahal, ay walang iba kundi yung kalaban nating si Satanas na talagang masamang espiritu na uudyok at uudyok sa'yo, ay mayroon pang mga kumakatig, mayroon pang talagang nagagatong. Amen. Talagang magliliyab talaga yan. Dahil kapag may usok talaga, may siga talaga yan. Amen. Amen. So, kinakailangan ng mga Kristiyano ay mapagbantay dito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil nabubuhay tayo ngayon sa ating mga sarili, maminamahal, alalahanin natin, mayroong nakikipagkasundo sa ating mga kasalanan. Hindi tayo ang napako sa krus ng Kalbaryo para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Mayroong Diyos na nagkatawang tao. Mayroong Kristo na nagmamahal sa atin. Siya ang nakipag-usap. Ang kanyang buhay, ang kanyang ibinigay, o pang magiging kapalit sa ating mga kaligtasan, ipinagkasundo tayo sa kanyang Ama, na siya rin mismo maminamahal. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, He's like us. Nagiging flesh din siya para maranasan niya gaano ka hirap ang pagiging laman. Kung napagtagumpayan ang laman na Kristo nung siya ipinanganak dito sa mundo, ibig sabihin na pagtagumpayan niya, ikaw na kanyang pinili, na kanyang dugo, tayo na nandito sa buong katotohanan, walang dahilan na hindi natin mapagtagumpayan itong mga panggugulo ng kalaban. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 16 up to 22. Episo 2:16 hanggang 22. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Efesong Kabanata 2, ang talatay 16 hanggang 22, ito po yung sinasabi, at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa Kanya'y pinatay ang pagkakaalit at siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit, sapagkat sa pamamagitan niya tayo may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa panulok, na sa Kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa Kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan sa Diyos sa Espiritu. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakagandang mga talata, maminamahal. Upang tayo mahimasmasan na ngayon. Do not look unto man. Do not look unto any person, especially your pastor, your workers, your ordained preacher, your elders. Lahat ng mga tumatayo, your choir members, your co-brethren, kapwa mo mananampalataya. Do not look unto them. Look unto Jesus, for He is the author and finisher of our faith. Si Kristo lamang ating titingnan, dahil kapag tao tayo titingin, maraming katitisurang bagay. Bakit natin titingnan yan samantalang hindi naman ang tao ang nakapag-reconcile sa atin, sa ating mga kasalanan? Si Kristo naman. Amen. Amen. Kaya nga, maminamahal, maliwanag itong ating binasa ng mga talata. Amen. Amen. Dito pa lamang sa 16, pinatay ang pagkakaalit. Sinabi rito, slain the enmity hereby. Sino pumatay itong pagkakaalit? Di ba ang mahal na Panginoon? Ginamit niya ang kanyang buhay kaysa isang buhay para hindi na tayo hiwalay. Ang sabi nga rito sa ating binasa, tayo na ngayon, maminamahal, ay itinatayo sa ibabaw ng kinasaligang mga apostol, mga propeta. Amen? Praise the Lord. Nang sabi nga rito, hallelujah, hindi ka na taga-ibang lupa,
Hindi ka na rin mga manlalakbay, kundi ikaw na ngayon ay kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dati-rati, mga sugarol, dati-rati, mga babaero, dati-rati, punong-puno ng karamdaman, punong-puno ng mga problema, pero ngayon pinalaya ng ating mahal na Panginoon. Balikan mo pa ba yun? Amen? Amen? Hindi na. Dahil nandito na ibinihisa natin si Kristo. Amen? Tayo na maminamahal ay ang sabi nga rito, hallelujah, sa ating binasang talata, napakaliwanag nito maminamahal, na tayo na po'y naitatayo, o sinabi rito maminamahal, na timplong banal sa Panginoon, timplong banal sa Panginoon, nang sabi rito, itinayo naman niya upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Grabe. Ibig sabihin, maminamahal, yung ating pagkatawag, hindi ordinaryong mananampalataya, na kagaya lang ng ating minamahal na mga kababayan, papasok sa kanilang mga kampamento, sa kanilang mga simbahan, sambahan, dala-dala ng Biblia, pero wala namang nakikitang kabanalan, wala namang nakikitang mga himala, hindi naman nagbabago, hindi naman sila maminamahal, halila katunghay ng talagang totoong pagmamahal, na yung paghibik mo, pag-iyak mo, kapag naramdaman mo ang presensya ng mahal na Panginoon, nagpapakumbaba ka, gaano man katigas ng iyong puso, nakakahingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan. Amen. At yung grabing puso mo ng punong-puno ng puot, lalabas ang lahat ng mga kapuutan na yan, papalitan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, kaya magbubunga po yung Espiritu ng Diyos na sumasa atin. Imagine yan, maminamahal. Kaya pala, ang sabi ng ating unang binasa, we are ambassadors. Amen? May mga ambassador ba, maminamahal, na hindi maayos yung pag pinadala ka, kung ambassador ka ng Taiwan, ambassador ka ng Japan, marami mga Pilipino doon, pag hindi mo may pagkasundo yung mga Pilipino doon na pinapadala sa ibang bansa at hindi maayos sa kailangan mga employer, sa kailangan pinagtatrabahuan at towards the Filipinos or sa ating mga batas sa Pilipinas, anong silbi ng mga ambassadors na yan? Amen? We are ambassadors in Christ. Yung ating binasang unang talata kanina, amen? Amen? Kaya think it over and over and over again. Sino tayo sa paningin ng Diyos? Espesyal. Amen. Espesyal na anak ng Diyos. Espesyal na pinili ng mahal na Panginoon. Dinala dito sa buong katotohanan upang hindi tayo maging palamuti diyan. Kaya nga kasi maminamahal ang mga Kristiyano, hindi nagbubunga dahil ang lagi natin nakikita yung sa katabi mo lang, sa kaliwa mo, sa kanan, sa likod, sa harapan. Wala tayong nakikita pagdating natin sa bahay na mayroong nangangailangan doon ng kaligtasan na kinakailangan, bahagi na natin ang mga salita ng Diyos. It is our task. It is our duties na yung ating mga patutuo, napakinggan mo mga patutuo dito. Hindi mo lamang napakinggan dito, ipatutuo mo rin sa labas para yun pong mga panggugulo ng dyablo upang magkaroon, ma-stir up, hallelujah, guluhin ang kanyang iglesia, mapagtagumpayan natin dahil sa pagdadala ng isang kaluluwa pa lamang sa paanan ng ating mahal na Panginoon, it will cover multitude of sins. Amen? Amen? Yun yung naririnig niyo palagi sa ating mga beloved elders na tumatayo dito. Hindi kasi natin na-convert yung ating isipan palaging nakatuon. Ano na naman kaya mensahe? Ako na naman ang patatamaan. Ano na naman kaya ang mangyari? Hindi. Pagdating dito, wala tayong ibang business kung hindi paano natin palaguin ang ating mga sarili, paano natin purihin ang mahal na Panginoon. Dahil sa pagpupuri, grabe ang pagpapala. Sa pakikinig ng Ibanghilyo ng kaligtasan, hinihimay-himay mo, grabe ang pagpapala diyan. Amen? Pakikinig ng mga patutuo, hinihimay-himay mo. Yung mga patutuo, bagamat pabalik-balik, paulit-ulit. Pero mayroon ka talagang makukuha na karagdagan mong kaalamang espiritual. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang problema kasi natin, alam ko na yan. Yung patutuo ni Brother Bobo, alam ko na yan. Ang patutuo ni Brother, alam ko na yan.
Memorize ko na. Wala pong nami-memorize dito dahil ang mahal na Panginoon, para yang nagluluto, kahit expert ka na sa pagluluto, kapag lagi kang nagluluto, lalong sasarap yung iyong niluluto. Ganon din ang mga Kristiyano. Habang nakikinig ka ng Ebanghelyo ng kaligtasan, nakikinig ka ng mga patotoo, habang pumupuri ka sa ating mahal na Panginoon, sumasarap ang iyong pagsasagawa. Hallelujah! Napurihin mo ang ating mahal na Panginoon, lalong sumasarap at sumasarap. Amen! Hindi ka nang hihinawa. Kaya nga sabi ng ating mga mangaral dito, nananabik ang mga totoong Kristiyano. Dahil, ang sabi nga ng mahal na Panginoon, how many years ago, nung siya nagkatawang tao, it is finished. Kaya pinaghirapan na yan. Bakit pa tayo magpa-intanggal, magpatali muli dun sa ating dating mga buhay? Dati-rati naman talaga, mga chismoso tayo, mga chismosa. Dati-rati naman talaga, nakikialam tayo sa mga buhay na may buhay. Tinalikuran na natin yan. Hindi na tayo ganun. Tayo na yung mga bagong nilalang kasama ni Kristo. Ipinanganak na ni Kristo na nung tayo nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pag-aho natin, tayo na po yung mga bagong nilalang. Iniwan na ang masamang buhay doon sa tubig. Amen. Ikaw na Kristiyanong tunay. Karapat-dapat ka nang magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dito sa huling talata, maminamahal, dito sa aklat ng Kolosas, 1:20 hanggang 22. Dito po sa aklat ng taga-Kolosas, kabanatang 1, versikulo 20 hanggang 22. At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pinayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan, at kayo ng nakaraang panahon ay maghiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. 22, gayon may pinakapagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa kaharapan niya. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi tayo ang gumawa niyan. Ang Diyos na nagkatawang tao na nahabag sa atin. Amen. Kaya nga, ang kaligtasan is by grace. Ye are saved through Christ. Bakit pa minamahal ang mga Kristiyano laging talagang naghahanap? May hinahanap. Ang hanapin natin, maminamahal yung kalooban ng mahal na Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag nating hanapan ang ating kapwa mananampalataya, ating mga manggagawa, ang mga beloved babies, ating beloved pastor, beloved mama dear. Dahil maminamahal, tinapos na ng mahal na Panginoon, ipinagkasundo na nga tayo. Amen? Amen? Ano pa bang hinahanap mo? Ano pa bang hahanapin natin? Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him, I see whether there be things in earth or things in heaven. And you, that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath He reconciled. Tingnan niyo po, the war against our mind, the war against our heart. Amen. Nakipagtalo ang isip, nakipagtalo ang puso. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi nito, in the body of His flesh, through death, to present you holy, unblameable, unreprovable in His sight. Nung ipinagkasundo tayo ng ating mahal na Panginoon sa Kanyang Ama, sa Kanyang sarili, maminamahal, nung hinubad niya ang Kanyang pagkadiyos, maminamahal, lahat ng ating mga grievances, lahat ng ating mga daladala na mga kahinaan, mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkakasala, lahat yan maminamahal ay binaon ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng banal na kasulatan, nung ikaw at ako ay nagpapatuloy, maminamahal,
Yung kanyang layunin ay upang dalisayin tayo. Ang mga salita ng Diyos, kapag tayo po'y napaalalahanan, tayo po'y naturuan, dinadalisay tayo. Amen. Hindi tayo pinapasama. Dinadalisay tayo dahil ang sabi nga rito, a perfect church without blemishes, without wrinkles, spotless will be brought to heaven. Kaya yung kanyang reconciliation para sa atin, sapat na. Amen? Na wag na nating paghariin, wag na nating, hallelujah, udyugan ang ating mga sarili na magiging rebellious pa, na magiging, hallelujah, mag-isipan ng kung ano-ano, dahil hindi yan ang layunin ng mahal na Panginoon. Ang layunin niya, ang kanyang pagsasakripisyo ay upang mapabuti ang lahat ng mga pinagpala, tinubos ng ating mahal na Panginoon, nakakakilala kay Kristo, ngayon nandito na sa kanyang buong iglesia, buong katotohanan, na ito na ang kanya po ngayong pinangangalagaan, na anytime tutunog ang trumpeta. Amen. We are now in the last days. Amen. Be not deceived. Amen. Huwag tayo pong magpapabulong sa kaaway. Amen. Amen. Gaano mang kasakit ang mga pangangaral, yan maminamay, ariin natin na dinadalisay tayo, tinutuwid tayo. Kung sa ginto pa ay parang lilitaw talaga yung ginto, 2,000 degrees Fahrenheit. Imagine yun 100 lang ang boiling point talagang nalalaswa na tayo. Yan mga salita lang na mahal pa yun para pala maiayos ang ating mga sarili. Ngayon maayos ka na? Ano pa bang hinahanap natin? Ang hanapin natin ay yung how you glorify your God. Paano mo mag-glorify ang iyong Diyos? Paano mo maitaas, mapalugdan ang iyong Diyos? Amen. Palakpakan natin ang ating mahal panabang. Awitan natin ang ating napakabait na Diyos na minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Walang ibang ligaya. Sa mundong ito, wala nang iba. Amen. Amen. Kung itong ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, purihin ang ating Diyos na buhay. Magkakapatid, magkakasundo na. Dahil ipinagkasundo na tayo. Papagkasunduin pa yung mga hindi. Dahil ang Diyos ay napakasagana ng kanyang pagmamahal. Napakasagana ng kanyang pagpapahalaga sa atin. Amen. Sumisiglang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit. Kahit kanino pa, walang dahilan upang balikan ko. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Paano mo malilimutan? Sa'yo mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ko lalayo? Nasa iyo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon, sa buhay ko. Yes, Amen, Lord. Thank you so much, Brother Jesus. Purihin natin, mahal na Panginoon, maminamahal. Kung ito inyong mga isipan, paano tayo magtatagumpay itong ating kinakaharap sa kasalukuyan, maminamahal, na panahon, we are now in the last days. Nandito na po tayo sa huling panahon. Hindi lang dubli-dubli, tripli ang panggugulo ng Diablo upang ang mga mananampalataya, maminamahal, mahulog sa kanyang kamay, pero hindi siya magtatagumpay.
balikan ko. Ang mga panalangin ng kanyang propeta, ang mga panalangin, maminamahal ng mga matutuwid ay higit na pinikikinggan ng ating malapaynon. Hindi magtatagumpay ang kalaban. Tayo'y magtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Paano ko malilimutan sa'yo? Hallelujah, 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 hallelujah. Sa'yo'y susunod. Walang ibang ligaya kundi ang magkapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling ko'y ligtas ang buhay, bakit pa ko lalayo? Sa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon, hallelujah, sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling ko'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon, sa buhay ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus, maminamahal. Walang kasing bait ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sino tayo upang paglaanan ng kanyang buhay? Upang tayo ipagkakasundo yung mga hidwaan, mga pagkaalitan, anuman ang mga nararamdaman ng mga mananampalataya dahil lamang sa mga saway, sa pagtutuwid na minsan hindi natin na-detect. Dahil parang sinasabi na natin na susubrahan na tayo. Wala pong nasusubrahan doon, maminamahal. Pagmamahal ng Diyos sa iyo, kapatid. Pagmamahal ng Diyos sa atin, mga minamahal, na nangingibabaw sa ating mga puso. Nangingibabaw dahil galing sa Diyos ang puso na mayroon tayo ngayon, ang mga mangangaral, maminamahal, na walang ibang layunin kung hindi mailapit tayo. May handa ang ating mga sarili anumang oras. Tutunog ang hudyat ng pagtatagumpay, ang trumpeta. Lahat tayo makakarinig. Kaya alisin na ang hidwaan, alisin na ang pagkakampi-kampi, alisin na ang mga hindi maganda sa loob ng iglesia. Pagyamanin natin ang ginawa ng mahal na Panginoon na tayo ipinagkasundo niya. Yan lamang ang magiging susi, maminamahal. Dahil pinamumuhunan niya ng pag-ibig niya sa atin. Napakabigat ng krus na kanyang dinadala. Mga kasalanan natin yan. Hindi biro na pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Mayroong mga magulang natin sa mahal na Panginoon lumuluhod araw at gabi. Pinili ng mahal na Panginoon, mga manggagawa. Hallelujah. Mga beloved babies na kami, ating beloved parents in the Lord, na talagang kumakalinga sa atin. Talagang upang ang atin pong mga kahinaan, ang atin pong mga natitira pa, na minsan ito, maminamahal, nagiging sanhi na kapag hindi tayo naging mapagbantay, mahulog tayo sa kamay ng diablo. Ayaw nating pahintulutan yan. Ang pagmamahal ng propeta ng Diyos, ng man of God, ay nakakaabot na sa atin. Wala tayong nakakitang mga himala kung hindi nakaabot ang kanyang mga panalangin. Hindi tayo nagbago. Hindi natin natatanggap ang masaganang pagpapala ngayon. Ngayon tinatamasa na natin. Kung hindi itinuro ng ating mahal na pastor sa atin ito, at kung hindi nagsakripisyo ang ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo,
Walang pakikipagkasundo sa atin. Hanggang ngayon, alipin tayo ng kasalanan. Salamat sa ating mahal na pastor. Salamat sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ginagawa niya ang lahat ng bagay upang tayo maminamahal. Itong mga araw na ito, tayong mga nanatili. Nandito pa tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Hikayatin natin yung mga linggo lamang dumadalo. Pahalagahan na nila ang kaligtasan. It's either Wednesday ang pagtunog ng trumpeta. It's either Friday overnight prayer ang pagtunog ng trumpeta. Kapag wala ka din sa gawa, hindi mo marinig ang pagtunog ng trumpeta. Tapos na ginawa ng mahal na Panginoon ang rekonsilasyon na yan. Ang sa atin na lamang ngayon ay isasagawa. Isasagawa. Huwag tayo makinig sa bulong ng dyablo. Sa bulong ng ating mga puso, sa lahat paminamahal ng mga naririnig natin, nakikita natin, huwag kayong tumingin dyan. Si Kristo lang ating titingnan. Dahil siyang tagapagtapos ng ating pananampalataya. Isang tiyak na bagay, magtatagumpay tayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya sa hapong ito, dumalangin tayo na kinagpapagpala naming Ama. Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa iyong mga salita. Dalisay na mga salita. Naging ginto sa aming mga puso at isipan. Napakahalagang mga mensaheng ito. Nanggagaling sa aming minamahal, ginagalang na Pastor, beloved Mama, dear, ng kanilang mga beloved children, grandchildren, children, yung mga manggagawa, aming mga tuwang, beloved elders. Salamat pala Panginoon Jesus. Hallelujah. Patuloy na nanatili ang mga salitang ito na dumadaloy sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Tulungan mo yung mga anak na magpahalaga. Makita na nila ang brighter light nitong mga salitang ito, mahal na Panginoon. Kaya tulungan mo kami na maging mapagmatyag at manatili kami dito sa aral na ito. Anumang mga pangliling lang ng dyablo, hindi kami magagapi, hindi kami matadala. Panghawakan mong yung mga anak na ito, hallelujah, na manatili sa kanilang pananampalataya, manatili sa kanilang naririnig. Panghawakan mo kaming lahat, Mana Panginoon, dahil kami ay mahina. Wala kaming kakayahan. Kami lamang naniniwala at nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved Pastor Will Distrad Almeida, dear beloved children, amin ang inangkin ang katugunan na aming mga dalangin. Kaya sa mga oras na ito, ipatong yung kanang kamay sa inyong mga ulo. Cancer, banggitin niyo, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, natang-uri ng makaramdaman, mga pandalamig, panlulupaypay. Hallelujah! To the first prayer of beloved Pastor Will Distrad Almeida, we command you, leukemia, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes. Hallelujah! Natang-uri ng makaramdaman, lahat ng mga problema, marital problem, marijuana addict, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, drug addict sa pangalan ni Jesus. Ang mga bisyo, pagsusugal, pag-inom ng alak, cast out, cast out, cast out, cast out. Complete healing and deliverance. We pray right now, in the mighty name of Jesus, we claim the promise, the answers of our prayers, in the mighty name of Jesus. Thank you so much, my dear Jesus. Thank you so much, my dear God. Tapos ating dalawang kamay, maminamahal, bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Diyos sa buhay. Dalisay ang kanya mga salita. Purong-puro mananahan sa ating puso't isipan. Isagawa natin ito. Isang tiyak na bagay. Magtatagumpay ang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Tumalon, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat, sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. At maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. Tutulak na po kami mamayang madaling araw. O ngayong alas 12. Maaga po ang aming flight. Sama ninyo kami sa prayer. Amen. Sama ninyo sa prayer. Magtagumpay ang ating crusade this coming Friday na po. Saturday and Sunday. At sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinasasalamatan ko po ang ating dearly beloved pastor, ang kanilang buong sambahayan, ang mga anak, mga apo, mga manugang, buong siblings ng Di Almeida clan. Talagang ating krusada, maminamahal. Hallelujah. Nagpapahintulot sila. At
yung atin pong mga nauna ng mga ginagastos na hindi na talaga natin sa totoo lang nakakayanan. Salamat sa mahal na Panginoon. Talagang sumusuporta sila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lalong isa pang sumusuporta dito sa ating mga kapatiran. Hallelujah, na narito. At espesyal kong pinasalamatan ng ating mahal na Panginoon, yung mga kapatid natin na wala talagang sawa. Nandiyan si Bayong Dagat na talagang tumutulong dahil hindi po basta-basta. Ang ticket lang po ng eroplano is more than 60 to 70,000. Ano lang po makabalik noon? 3 lang. May matitira pa kami, 10 kami matitira doon. Magbabarko nga ako pa uwi. Kaya hindi biro, kaya maraming salamat sa ating minamahal na mga kapatid. Hallelujah, ginagamit ng ating mahal na Panginoon diyan sa dako ang minamahal ng mga kapatid natin na talagang nagpapaabot ng kanilang dagdag mga magiging aming mga pocket money na para magamit namin doon dahil alam naman po natin yan maminamahal. Sabi nga ng mga first batch natin doon, grabe dito kuya, bawat kibot, pera. Kakaliwa ka kanan ka, kumbaga saan makita ka, parang kanto ka na ng pera. Dahil talagang lugar po talagang maminamahal ng alam naman po sa mga remote areas. Amen. Amen. Kaya yung inyong mga pagbibigay hanggang ngayon habang nandun kami para makapamasahe kami pabalik. Amen. Dahil tutulak kami maminamahal. By faith ito. Amen. Praise the Lord. Nandoon yung provision at patnubay ng mga prayers ng ating mahal na pastor, prayers ng mga beloved babies. Talagang para tayo magtagumpay. Walang hanggang pasasalamat aking pinapaabot sa ating mahal na Panginoon. Hindi ko nababanggitin yung mga kapatid natin, talagang maminamahal na talagang kahit dito po sa ating gawain na talagang nagpapaabot kahit napakaliit na bagay, napakaliit na halaga dahil sa amin so precious po yan. Yan ang sinabi ng ating dearly beloved pastor, beloved mama dear, ng kanilang mga beloved children. Sa bawat inyong binibitawang mga halaga, kaluluwa ang kapalit. Yung ating mahatiran doon ng kagalakan na wala man kayo, dala-dala namin kayong lahat. Dala-dala natin ating mahal na pastor. Dala-dala natin yung ating mga beloved o mga beloved babies ng ating beloved parents in the Lord. Dala-dala ko kayo doon, maminamahal, habang ako'y nagsasalita. Kaya para na rin nandoon kayo. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya yun, maminamahal, umapaw sa ating puso. Yan na lamang ating magagawa. Dahil mayroon tayong mga least fortunate na mga kapatiran doon na atin din pong mahatiran ng mga salita ng Diyos, plus ano pang madadala natin, maminamahal. Dahil 2 years, mahigit na po ang pandemic, apektado sila. At kahabagan ng mahal na Panginoon, sa atin pong nila-live po yung mayroon pong nakahok na ilang mga outstation sa buong Pilipinas, buong mundo, sa aming Preachers Annual Meeting. Lahat po kami, blessed kami, maminamahal, nakasama po namin. Kasama namin ang propeta ng Diyos, the end time prophet of all nation. Nakasama namin, maminamahal. Grabe, pinagpala po ako dahil nung Sunday, kapiling ko lang ating mahal na pastor. Nung namang kagabi, alas 4 na kami natapos ng madaling araw. Dumating kami dito, maminamahal, alas 8 ng umaga. O alas 8. Yun na kailangan, magbihis ka na naman dahil may gawain tayo. Para pa akong may jet lag, maminamahal, tinitingnan ko kayo, tatlo na kayo, 2. Pero ang mahal na Panginoon, kapag ating napuri, kapag ang ating mahal na Panginoon nalulugod sa atin, maminamahal, ginagawa natin yung mga bagay na talagang grabe na mga pagpapala galing sa ating Diyos sa buhay. Hindi matatawaran. Ang sabi ko nga, maminamahal, sa aking beloved daughter, beloved sweetheart na anak, ang sabi ko, anak, diyan lang ako sa Pampanga, hindi na ako makabalik. Para na akong lantang gulay. Pero doon, more than 24 hours. Grabe ang puri namin, napakahaba. Pinagpala ng ating mahal na Panginoon. At pagkatapos, hanggang pagdating ng mahal na pastor, hanggang nangangaral ng mabuting balita, nagpapaalala sa amin ang mga beloved babies. Grabe pa rin, puri pa rin kami ng puri. Kaya more than 12 hours, hindi lang 12 hours. Umalis kami dito, mga minamahal, ng alas 6, nakabalik kami alas 8. Di ilan? 26 hours. Walang tulog lahat yun. Pero sa tulong at habag ng mahal na Panginoon, sa Kanya lamang ang pinakamataas na papuri, pagsamba, andito. Nakasama pa rin ninyo. May kalusugan, may kalakasan. Maya-maya, magpiprepare lang kami. Tulak na naman kami, maminamahal. At ipagpipray na maganda po ang panahon.
Dahil ngayon ay may low pressure po dyan, pero ang pagkalam ko po ay lumabas na. Pero talagang alam naman natin na itong mga panahon ngayon, tag-ulan, na kami ay gabayan ng mahal na Panginoon sa aming mga paglalakbay. Nasa inyo po na mga pagluhod ng ating mahal na pastor, beloved children nila, ating mga kapwa manggagawa, ninyo maminamahal, magtatagumpay tayo. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves you more and more abundantly. Beloved brother, do you, para po sa ating mga announcement, atin na pong tinatuwag.